Welcome! Ito ang JW Broadcasting para sa buwan ng Enero 2025. Nung nakaraang buwan, pinanood natin ang unang bahagi ng 2024 na taunang meeting. Napatibay tayo sa mga pahayag at mga video, pero hindi lang yon, meron pang kasunod. Panoorin natin ang ikalawang bahagi ng taunang meeting. Sa susunod na bahagi ng programang ito, mapapanood natin ang magagandang resulta ng awa na ipinakita ni Jehovah sa mga individual na inalis mula sa kongregasyon. Video ito na may pamagat na Mga Pagpapala ng Awa ni Jehovah. Panoorin natin. Pinag-isipang mabuti ng lupong tagapamahala kung paano mas maipapakita ang awa ni Jehovah kapag inaasikaso ang malulubhang kasalanan sa kongregasyon. Napakamapagmahal niya. Gagawin niya ang lahat para maipagkasundo sa kanya ang mga nakagawa ng kasalanan. Hindi niya gustong mapuksa ang sinuman, kaya tinutulungan niya sila na magsisi. Sa mga publikasyon natin, may mga picture, drawing o ilustrasyon ng isang pastol na naghahanap ng isang nawawalang tupa. At ang totoo, gandang-ganda talaga tayo sa ilustrasyong yun. Pero hindi lang basta picture yun. Nangyayari talaga yun. Kapag may isip ko kung gaano kamahal ni Jehovah ang mga tao, kahit pa kayo mga inalis sa kongregasyon, napapakilos ako nun na tularan ng ating mapagmahal na Diyos at makapagpakita rin ng ganong pag-ibig sa iba. Kumilos agad yung mga elder sa sirkito namin nang marinig nila ang pagbabagong yon. Nang marinig ng mga brother ang update at matanggap nila ang sulat, agad-agad silang nagpatawag ng meeting. Sa meeting ng mga elder, pinag-usapan namin kung paano namin matutulungan ang lahat ng inalis sa kongregasyon sa teritoryong sakop namin. Dinalaw namin sila. Natuwa sila kasi hindi raw pala sila nakakalimutan. Naaalala pa rin sila. Talagang nakakapagpatibay na marinig ang mga report kung paano pinagpala ng Diyos na Jehovah ang pagsisikap ng mga elder sa paghanap sa mga inalis mula sa kongregasyon. Halimbawa, noong unang 4 na buwan matapos ilabas ang ikalawang update ng dupong tagapamahala nitong 2024, nakakatuwang malaman na sa mga teritoryong sakop ng South Africa at Pilipinas, mahigit 1,200 na individual ang bumalik sa kongregasyon. At dito sa sangay ng United States, alam niyo ba na mahigit 5,000 kapatid ang nanumbalik at tinanggap sa kongregasyon? Sa teritoryong sakop ng sangay sa Brazil, mga 5,200 na kapatid ang naibalik. At sa teritoryo naman na sakop ng sangay sa Central America, marami din ang bumalik sa kongregasyon. Mahigit 5,300 na individual. Nakakatuwa ang mga bilang na yon. Pero ang mas nakakatuwa, ang bawat isa sa mga kapatid natin ito nanumbalik kay Jehovah. At mahal na mahal sila ni Jehovah. Naalala ko yung isang kapatid na deaf at bulag. 45 years siyang napalayo kay Jehovah. Nanalangin kaming kasama niya. Nung pumustahin namin siya, sabi niya, gusto ko na pong bumalik sa pamilya. Yun yung sinabi niya. Mula noon, nag-i-study na siya at dumadalo sa mga pulong. At mga isang buwan na ibalik siya. Kaya nung i-tactile sign ko sa kanya yung announcement nung gabing yun, sabi ko, nakabalik ka na sa pamilya. Saksi ni Jehovah ka na ulit. Tuwang-tuwa talaga siya. May isang pioneer na sister sa sirkito namin. Hinilingan siyang mag-study dun sa isang kabataang nanay na gustong manumbalik kay Jehovah. Tuwang-tuwa yung pioneer sa unang study pa lang nila. Ang ganda raw ng naging pag-aaral nila. Nakita ko po na yung mga kapatid, talagang tuwang-tuwa sila sa bagong kaayusang to. Sinabi nung isang sister na tuwang-tuwa siyang makita yung nanay na yun na nag-i-study at nakangiti na ulit. Matagal din niyang di nakita yun. May isang magandang karanasan. May isang lalaking inalis sa kongregasyon, mahigit 30 taon na ang nakakaraan. Pero pagpasok ng taong ito, nagsimula siyang dumalo sa pulong. Sa bandang likod siya umuupo at hindi nakikipag-usap sa iba.
Pero nang lumabas yung update ng lupong tagapamahala tungkol sa bagong kaayosang yon, at nung dalawin namin yung lalaking yon, tuwang-tuwa siya kasi sabi niya, hindi ko alam kung anong kailangan kong gawin para makabalik sa kongregasyon. Pero dahil sa pagdalaw namin yon, gumaan ang pakiramdam niya. Sabi niya, parang nawala yung mabigat na pasan sa balikat niya at naibalik siya sa kongregasyon. May study ako noon na naging saksi, pero sa dami ng problema niya, iniwan niya ang katotohanan at bigla namin siyang naalala. Kaya ang ginawa ko, nag-message agad ako sa kanya. Kasi nasa akin pa naman yung number niya. Sabi ko, panoorin mo tong update ng lupong tagapamahala at sinend ko yung link. Kinabukasan, nag-reply siya dun sa message ko. Nag-send siya ng picture ng ginawa niyang sulat para sa lupon ng matatanda ng kongregasyon na nagsasabing gusto na niyang makabalik. Tuwang-tuwa ako kaya tinanong ko siya, napanood mo na ba yung update na sinend ko sa'yo? Sabi niya, oo, ang totoo, 6 na beses ko na nga itong napanood mula kahapon. Siyempre, nag-uumapaw ang puso namin sa tuwa. Pero lalo pa kaming natuwa nang makalipas ang mga 1 buwan, sumulat siya sa amin. Sabi niya, sa wakas, nakabalik na ako sa kongregasyon. May isang sister. Hinilingan siyang mag-study sa isang babae. Sabi niya, ang pinakamagandang regalo na ibinigay sa akin ay ang mag-study sa isang inalis sa kongregasyon. May mga pagkakataon daw na sa study nila, nag-iiyakan sila. Minsan, sinabi ng sister na maganda yung bag niya. Ilang taon na raw niyang nabili yon. Para daw kapag nakabalik siya, may magagamit siya sa ministeryo. Patunay yun na talagang matagal niya nang gustong bumalik, pero hindi niya lang alam kung anong kailangan gawin. Kaya nakita nung estudyante na talagang tinutulungan siya ng Diyos na Jehovah. At masayang-masaya siya na makabalik sa kongregasyon. Sumama ako sa pagba-Bible study sa isang inalis sa kongregasyon at nakita ko yung magandang epekto nun sa kanya. Nakita ko rin na talagang napakamaawain ni Jehovah. Kasi itong lalaking to, 9 na taon na pala mula nung alisin siya sa kongregasyon. Sabi niya noon pa sana niya gustong bumalik. Kaso wala raw siyang lakas ng loob na gawin ang kinakailangang hakbang. May isang lalaki na inalis sa kongregasyon, mga 17 years nang nakakalipas. At nanonood siya ng JW Broadcasting ng mag-isa. Napanood niya yung update. Sabi niya, ito na yung panahon para bumalik ako kay Jehovah. Kaya tumawag siya sa Kingdom Hall. Nag-iwan siya ng voicemail at natanggap yun ng mga brother. Kaya agad-agad, kinontak nila yung lalaki. Nagsimula agad silang mag-Bible study. At nakakatuwa kasi sumulong siya at naibalik sa kongregasyon. At nung gabing i-announce na ibabalik na siya, nag-eroplano pa talaga yung mga magulang niya para makarating sa Kingdom Hall. Sabi niya, damang-dama ko na nakabalik na ako. Nakakatulong to sa atin na makita si Jehovah bilang Ama natin. Makikita rin na mahal niya ang mga anak niya. At binibigyan niya tayo ng pagkakataon na tulungan silang makabalik. Kaya naipapakita rin natin yung awa niya. Ang gandang pribilehiyo nun. 1979 nung inalis ang tatay ko sa kongregasyon. 8 taon lang ako noon. Ang naiisip ko noon, siguro, alam mo yun, makakabalik din si tatay. Pero 10 taon nang lumipas, 20 years, 30, ayokong mawala ng pag-asa. Pero yun talaga ang may isip mo na parang hindi na siya makakabalik. Nakatanggap ako ng tawag. Yung tumawag, matagal ko ng kaibigan yon. Pinuntahan niya at ng isa pang brother si tatay. At pumayag nga daw siyang magpa-Bible study. Ang nasabi ko noon, sabi ko, wow. Hindi ako makapanhiwala. Kasi mula nung 8 years old ako hanggang sa tumanda ako, wala akong tatay na naglilingkod kay Jehovah. Natutuhan ko dito na si Jehovah, gagawin niya ang lahat para sa isang tupa niya.
Kahit isa. Kaya talagang talagang kaya kung hindi ka naniniwala na ganun katindi ang awa ni Jehovah, maling-mali ka pagkatapos ng sistemang to. Walang magsasabi na hindi niya ginawa ang lahat, na hindi siya tumulong. Hindi mo sasabihin yon. Kasi si Jehovah talagang ginagawa niya ang lahat para matulungan ang mga taong ito. Talagang nakakaantig. Patuloy nating tutulungan ang mga umiwan sa katotohanan. At At bilang pagtulad sa ating Ama, si Jehovah, patuloy na sisikapin ng mga elder na maglaan ng tulong sa mga inalis sa kongregasyon. Patuloy nila silang hahanapin. Pero hindi lang isang maawaing Diyos si Jehovah. Ano ang koneksyon nito sa kanyang katwiran at katarungan? Tatalakayin ni Brother Kenneth Cook ang temang Tumulong sa Paggiba at Pagtatayo. Nitong nakaraang mga taon, tiyak na marami tayong natutuhan tungkol sa kaawaan ni Jehovah. Kanina nga, sa isang pahayag na napakinggan natin, lalo nating naintindihan ang awa ni Jehovah sa mga tao sa malaking kapighatian. Sa Mayo 2024 ng Bantayan, ganito ang sabi. Kapag nagsimula na ang malaking kapighatian at nawasak na ang Babilonyang dakila, baka maalala ng ilan na matagal na itong sinasabi ng mga saksi ni Jehovah. Posible kayang dahil dito, manampalataya na ang ilan kay Jehovah? Ang sagot, posible. At kung mangyari man yan, masaya tayo para sa kanila. Tapos, nakita rin natin yung awa ni Jehovah para makapanumbalik yung mga nagsisisi sa kongregasyon. Lagi nating idinidiin yan at tama lang naman. Napakaganda nun. Ganito ang sinasabi ng Agosto 2024 ng Bantayan. Hindi kinukonsinti ni Jehovah ang mga di nagsisising nagkasala, pero hindi niya sila sinusukuan. Gusto niya silang manumbalik. Makikita sa Oseas 14:4 kung ano ang nararamdaman ni Jehovah para sa mga nagsisisi. Binanggit dito sa artikulo kung ano ang nararamdaman ni Jehovah para sa kanila. Pagagalingin ko sila. At hindi na sila magiging taksil. Mamahalin ko sila ng buong puso dahil wala na ang galit ko sa kanila. Hindi ba mapapakilos niya ng mga elder na maghanap ng anumang senyales na nagsisisi na ang nagkasala? At nakakapagpatibay din ito sa mga nagkasala kasi ipinapakita nito na mahal pa rin sila ni Jehovah at na gusto niyang bumalik na sila. Sa buong kasulatan, makikita natin ang maibiging pakikiusap ni Jehovah sa mga nagkasala. Hinihimok niya silang magsisi. Sa Zacarias 1:3, sinabi ng Diyos na Jehovah sa propeta niya, sabihin mo sa kanila, ito ang sinabi ni Jehovah ng mga hukbo. Manumbalik kayo sa akin, ang sabi ni Jehovah ng mga hukbo. At manunumbalik ako sa inyo. Mas malinaw na sa atin ngayon ang tungkol sa awa ni Jehovah. Pero ibig bang sabihin nun, nagbago ang pamantayan ni Jehovah ng pagiging matuwid at makatarungan? At may kinalaman sa temang pinag-uusapan natin, anong mga bagay ang dapat nating gibain at anong mga bagay naman ang dapat nating itayo? Ayon sa Ecclesiastes Kabanata 3, Talata 3, sinasabi nito na pareho natin itong pwedeng gawin. Ganito ang mababasa natin sa unang bahagi ng Talata 1, at huling bahagi ng Talata 3, may takdang panahon para sa lahat ng bagay. Panahon ng pag-iba at panahon ng pagtatayo. Kaya para masagot natin ang mga tanong na to, pag-usapan natin ang pag-ibig ni Jehovah sa katwiran, katarungan at awa. Sa awit 33:5,
Isinulat ng salmista na iniibig ni Jehovah ang katwiran at katarungan. Ganon din, ipinakita ni Jesus sa sinabi niya sa Mateo 9, talata 13, na ang gusto ni Jehovah ay awa at hindi hain. Mahalaga kay Jehovah ang mga katangiang ito. Kaya paano siya magdedesisyon kung anong mga bagay ang gigibain niya dahil sa matwid na mga pamantayan niya at kung anong mga bagay ang itatayo niya dahil sa awa niya? Nagagawa niya yan dahil magkaugnay ang mga katangiang ito. May mga bagay na talagang magkakaugnay kahit sa pang-araw-araw na buhay natin, di ba? Halimbawa, para sa ilan yung ice cream sundae ay hindi kumpleto kung walang chocolate syrup, whipped cream, sprinkles, at ano pa. Siyempre yung cherry sa ibabaw. Hindi sundae ice cream yun kung may kulang na isa. Maikakapit natin ito sa mas mahalagang bagay. Kapag ipinapakita nating mahal natin ang katwiran at ginagawa natin kung ano ang makatarungan, dapat nandun din ang awa hanggat maaari. Hinihiling ng Diyos na Jehovah na sundin natin ang lahat ng matuwid niyang pamantayan. Kaya para sagutin ang tanong kanina, sinasabi ng Santiago 1:17 tungkol kay Jehovah na hindi siya nag-iiba o nagbabago. At dito pa sa isang teksto, sinabi mismo ni Jehovah sa Malakias 3:6, "Ako si Jehovah, hindi ako nagbabago." Kaya hindi nagbabago si Jehovah, pati na ang mga pamantayan niya sa kung ano ang tama at mali. Dahil dyan, yung kamakailang adjustment sa pagkaunawa natin tungkol sa awa ni Jehovah, yun lang ang nagbago, hindi ang pamantayan niya. Tanggap mo na ba ang adjustment na ito? Mahal din ni Jesus ang katwiran, katarungan at awa, at gaya ng kanyang ama, hindi rin siya nagbabago. Sinasabi ng Hebreo 13:8 na si Jesus, kung paano siya kahapon, ganun pa rin siya ngayon at mananatili siyang gayon magpakailanman. Ipinapakita lang yan na kung ano yung mga ginawa ni Jesus nung nandito siya sa lupa, yun din ang iniisip niya ngayon mismo. Halimbawa, ipinakita ni Jesus na talagang mahal niya ang katwiran at katarungan nung palayasin niya ang mga negosyante mula sa templo. At 2 beses niyang ginawa yun. Kinikikila nila ang mga tao. At ginawa nilang lugar ng negosyo ang bahay ni Jehovah. Sobrang ikinagalit yon ni Jesus. Galit na galit siya. Dahil sa sigasig ni Jesus na gawin ng tama, kumilos siya. At sa ginawa niyang yon, ipinakita rin niyang talagang naaawa siya sa mga tao. Higit sa lahat, makikita rin natin doon kung gaano kamahal ni Jesus ang dalisay na pagsamba para sa kanyang ama. At dahil hindi nagbabago si Jesus, hindi pa rin niya hayaan na madungisan ng kasamaan ang pagsamba sa Diyos na Jehovah. Habang pasama ng pasama ang mundong ito, alam nating magpapakita si Jehovah at ang kanyang anak ng awa at gagawin nila kung ano ang matwid at makatarungan. Sa Exodo 34, talata 6 at 7, makikita natin kung paano pinagsama-sama ang mga katangiang ito. Ganito ang sabi, si Jehovah, isang Diyos na maawain at mapagmalasakit. Hindi madaling magalit at sagana sa tapat na pag-ibig at katotohanan. Nagpapakita ng tapat na pag-ibig sa libo-libo, nagpapatawad sa pagkakamali at pagsuway at kasalanan. Pero tinitiyak niyang mapaparusahan ang mga may kasalanan. Ngayon, nalaman natin na tinitiyak ni Jehovah na mapaparusahan ang mga may kasalanan. Kaya paano tayo tutulong kay Jehovah? Anong mga bagay ang kailangang gibain o alisin sa kongregasyon? Bukod dyan, alam din natin na maawain at mapagmalasakit si Jehovah, gaya ng sinasabi sa teksto. Kaya anong mga bagay ang dapat nating itayo o sa ibang salita, tanggapin sa kongregasyon? Tingnan natin ang isang ulat sa Zacarias Kabanata 5. Titignan din natin ang iba pang mga ulat para malaman natin ang sagot. Tingnan natin kung ano yung mga aral na pwede nating isabuhay habang nagsisikap tayong magpakita ng katwiran, katarungan at awa. Kaya una sa lahat, ano yung mga bagay na dapat nating gibain at alisin? Pagdating sa paggiba, madali natin itong maiintindihan kung bahay ang pag-uusapan natin. May mga bahay na mahirap ng maayos.
Kaya wala nang magagawa kundi gibain ang mga ito. Gaya ng bahay na ito sa picture. Parang malabo na itong maayos. Tandaan niyo yung picture na yan habang pinag-uusapan natin yung nakita ni Zacarias. Si Zacarias, isa siyang propeta na binigyan ng Diyos ng ilang kahangahangang pangitain. At makikita sa mga sinabi niya ang talagang kalagayan ng bansang Israel nung panahong yon. Sa Zacarias 5:2, mababasa natin na tinanong ng anghel si Zacarias, "Ano ang nakikita mo?" Sumagot si Zacarias at sinabi niya na may nakita siyang isang malaking balumbon na lumilipad, gaya ng makikita natin dito. May nakasulat sa magkabilang panig ng balumbon. Naglalaman ito ng sumpa na sumisira sa mga bahay ng mga gumagawa ng masasamang bagay. Yung isang panig ng balumbon, sumpa yon para sa mga nagnanakaw. Yung kabilang panig naman para yun sa mga hindi nagsasabi ng totoo o nananata ng may kasinungalingan. Pagkatapos mawasak o magiba ang bahay, nakakita naman siya ng lalagyang epa. Sa loob nito, may babae na ang pangalan ay Kasamaan at gusto nitong tumakas. Inilantad siya. At tama lang ang ginawa ng anghel. Inihagis niya ang babae pabalik sa lalagyan at ibinalik ang takip nitong tingga. Pagkatapos, inalis mula sa lupain ang lalagyan na kinaroroonan ni Kasamaan. Inilantad siya, ikinulong, inalis. Makikita natin sa ginawa ng anghel kung ano ang pananaw ni Jehovah sa kasamaan. Ano ang matututuhan natin mula sa pangitain? Una, nakita nating hindi kinukonsinti ni Jehovah ang kasamaan, gaya ng pagsisinungaling at pagnanakaw. May mga halimbawa niyan sa Biblia. Halimbawa, gaya ng sakim na si Akan, o sa nangyari kina Ananias at Sapira. Alam natin ang mga ulat na iyan, hindi ba? Makikita natin sa Biblia ang listahan ng maraming bagay na hindi kinukonsinti ni Jehovah. Halimbawa, sa Kawikaan 6:16 hanggang 19, sinasabi doon na napupuot ang Diyos na Jehovah sa sinungaling na dila, mga kamay na pumapatay ng inosente, pusong nagpapakana ng nakapipinsala, isang testigo na laging nagsisinungaling, at iba pa. At sa Apokalipsis 21:8, sinasabi doon na daranas ng walang hanggang pagkapuksa ang mga nagsasagawa ng sexual na imoralidad na hindi nagsisisi. Nakita rin natin sa pangitain ni Zacarias na ginamit ni Jehovah ang tapat na mga anghel niya para ilantad ang kasamaan. Ang aral, tularan natin si Jehovah at ang mga anghel niya sa pananaw nila sa kasamaan. Gibain ito, wika nga. Ilantad at alisin mula sa kongregasyon. Ilantad at alisin. Ayaw nating manatili sa loob ng kongregasyon ang mga taong hindi nagsisisi. Kaya naman, hanggat nandito pa rin ang kasalanan sa lupa, patuloy na aalisin ng mga elder mula sa kongregasyon ang mga taong hindi nagsisisi. Pero siyempre, habang may mga bagay na dapat nating alisin sa kongregasyon, ano namang mga bagay ang dapat nating itayo, wika nga, o tanggapin sa kongregasyon? Kapag inalis sa bayan ng Diyos na Jehovah ang masamang gawain, at nagkakaisa sila sa malinis at dalisay na pagsamba, nakikita ito ni Jehovah, at pinagpapala niya sila. Sinasabi ng Malakias 3:16 na pinakikinggan niyang mabuti ang mga natatakot sa Kanya. Isinusulat ni Jehovah ang mga pangalan nila sa Kanyang aklat ng alaala. Ang gandang pribilehiyo niyan. At para mapanatili ang pagpapalang yan, dapat din nating tularan ang awa niya at patuloy na tanggapin ang mga tunay na nagsisisi. Kung paanong naintindihan natin yung ideya ng paggiba, madali rin nating maiintindihan ang ideya ng pagtatayo kung gagamitin ulit natin ang ilustrasyon tungkol sa bahay. May mga sirang bahay, pero hindi naman katulad kanina na hindi na kayang ayusin. Pwede pang i-repair ang mga ito, gaya ng makikita nyo sa screen. Sira na ang bahay na ito, pero tignan nyo, pwede pa itong ayusin. Parang ganyan din sa pagtanggap at sa pagtulong na maitayo, wika nga, ang mga nagsisisi. Magagawa natin yan kung tutularan natin si Jesus at ang tapat na mga anghel.
Hindi lang nila basta nakita ang awa ni Jehovah mula pa noon. Nagkaroon din sila mismo ng katangiang ito. Ganito ang ibig sabihin yan. Nang lalangin ang unang mga tao, hindi kailangan ng awa kasi perpekto sila. Pero pagkatapos ng rebelyon at maipanganak ang unang di perpektong tao, kumilos ang Diyos na Jehovah at kinailangan niyang ipakita ang kanyang pag-ibig at awa. Nasaksihan ni Jesus at ng mga anghel ang dakilang pag-ibig ni Jehovah nang magpakita siya ng awa sa mga tao na ipinanganak na makasalanan. Dahil diyan, tinularan ang tapat na mga anghel na ito ang kanilang Ama sa langit at nagpakita rin sila ng awa. Kinulungan nilang maitayo ang mga taong nagsisisi. Halimbawa, nagpakita ng awa si Jesus kay Pedro, di ba? Pati na dun sa babaeng nagbuhos ng mabangong langis sa mga paa ni Jesus. Gumamit si Jesus ng mapuwersang mga ilustrasyon para tulungan tayo na maintindihan ang lalim ng awa ng Diyos. Isipin na lang yung ilustrasyon ni Jesus tungkol sa nawalang anak na bumalik at mababasa natin yan sa Lucas Kabanata 15. Kaya gaya ni Jesus at ng tapat na mga anghel, gusto rin nating tularan ang magagandang katangian ni Jehovah. Lahat ng yun. Yan ang dahilan kung bakit tumahanap tayo ng mga pagkakataon para itayo ang mga nagsisisi. At ginagawa natin yan kaayon ng tagubiling tinanggap natin mula sa organisasyon. Tungkol sa tagubiling yan, isang inalis sa kongregasyon ang sumulat sa lupong tagapamahala. Ito ang sinabi niya. Ngayon, na pwede na akong batiin ng mga kapatid kahit simpleng pagbati lang, talagang naantig ang puso ko. Noon kapag pumapasok ako ng Kingdom Hall, para akong may nakakahawang sakit, hindi nila ako tinitingnan at umiiwas sila sa akin. Pero naiintindihan ko yon. Yun naman kasi ang tagubilin sa atin noon ng organisasyon. Kahanga-hanga si Jehovah. Siya lang ang nag-iisa at tunay na Diyos. Laging ipinapakita ni Jehovah ang pag-ibig niya. At kitang-kita yon sa bagong kaisang ito na ipinatalastas sa mga kongregasyon. Sabik na akong madalaw ng mga elder. Napakaganda ng mga sinabi sa sulat na yon. Nakakaantig. Talagang nagbabago ang mga bagay-bagay. At yung nagsisising yon, naintindihan niya yan. At naintindihan din natin yan. Tinutulungan tayo ni Jehovah na maintindihan kung bakit may ganyang pagbabago. At sinusunod natin to. Gaya ng pinag-usapan natin, ang pag-ibig at awa ni Jehovah, hindi yun nagbago. Mas lalo lang naging malinaw sa atin ang magagandang katangian niya. Kaya dapat na magsikap ang bawat isa sa atin na mas maintindihan ang lalim ng pag-ibig at awa ni Jehovah at tularan yon. Tandaan, ang mga pamantayan ni Jehovah ng katwiran at katarungan ay hindi nagbabago. Sikapin nating itaguyod ang mga pamantayan niya ng tama at mali. Gaya ng anghel sa hula ni Zacarias, ang mga elder ay proteksyon din sa bayan ng Diyos. Dapat nilang ilantad, pigilan, at alisin ang masama mula sa kongregasyon. Kaya bilang sumaryo, hindi tayo nagdadalawang isip na gibain at alisin ang kasamaan. Pero gusto rin nating gawin ang lahat para itayo at tanggapin ang mga nanunumbalik kay Jehovah. Salamat, Brother Ken. Napakagandang pahayag. Kitang-kita natin na talagang maawain at maibigin si Jehovah. Pero makatarungan din siya at matuwid. Patuloy sana tayong magsikap na tularan ang mga katangiang yon. Napanood natin kanina ang trailer ng video na Maging Kaibigan ni Jehovah, pinakadakilang pagpapakita ng pag-ibig. At sinabi kong malapit na itong ilabas. Mga kapatid, ngayon na yon. Ngayon ay panoorin natin. Kaya panoorin natin ang buong video ng Maging Kaibigan ni Jehovah, pinakadakilang pagpapakita ng pag-ibig.
Oops. Ito. Salamat. Malapit na nga pala yung memorial. Sana makadalo ka. Napakahalagang event nito. Yan yung imbitasyon niya ni mami mo. Pag-usapan pa natin yan sa study natin. Okay. Salamat. Bye! Kita tayo mamaya, Sofia. Mahusay, Camille. Okay, doon na tayo sa susunod. Pwede mo bang basahin? Okay, sige. Umaasa ang maraming tao na may mangyayaring magagandang bagay. Sige. Ikaw naman, Zoe. Perpekto ang buhay nun. Sumuway sina Adan at Eva kay Jehovah. Nawala nila ang perpektong buhay nila at namatay sila. Tama. Pagkatapos nun, wala nang perpektong tao. Kaya tumatanda ang lahat at namamatay. Tapos bumaba si Jesus sa lupa at nagturo tungkol kay Jehovah. Binigay niya yung buhay niya. Namatay siya para sa atin. Tama yan. Kaya sa hinaharap, wala nang taong mamamatay. May nagbigay na ba sa'yo ng isang espesyal na regalo? Bakit kaya binigay sa'yo yun? Kasi mahal niya ako. Oo, si Jehovah at si Jesus may regalo rin sa atin. Ang laking sakripisyo nun. Pero binigay nila sa atin yun kasi mahal nila tayo at gusto nilang mabuhay tayo magpakailanman. Paano naman si lola ko? Wala na siya. Para sa kanya din yung regalong yun. May gusto akong maipakilala sa yung karakter sa Biblia. Halos kaparehas mo siya. Lucas, Kabanata 7. Sa lungsod siya ng Nain nakatira. May asawa siya. At isang anak na lalaki. Tapos, namatay yung asawa niya. Pero kasama pa rin na yung anak niya. Tapos, namatay din yung anak niya. Kawawa naman siya. Namatay na nga ang asawa niya, tapos ngayon, nag-iisa na lang siya.
Noong araw ng libing, dumating si Jesus sa Nain at nakita niya yung babaeng namatayan. Huwag ka nang umiyak. Lalaki, inuutusan kita. Bubangon ka. Wow! Bakit kaya binuhay uli ni Jesus yung lalaki? Kasi mahal niya sila. Silang mag-ina. Tama. Mahal niya tayong lahat. Mahal ka niya. Kaya namatay siya para sa atin. Binuhay uli ni Jehovah si Jesus. Sa hinaharap, bubuhayin muli ni Jesus yung mga namatay. At dahil sa sakripisyo niya, pwede tayong mabuhay magpakailanman. Yan ang pinaka-espesyal na regalo na pwede nating matanggap. Kapag dumadalo tayo sa memorial, parang nagtithank you tayo sa kanila. Sana gusto ring pumunta ni Mama. Ma, O anak, magre-ready na po ba tayo para sa memorial? hay nako anak. Sorry, napagod ako maghapon. Tingin ko hindi tayo makakapunta. Kita tayo mamaya. Gusto niyo sunduin namin kayo? Nanay ni Sophia. Ma, kaya natin to. Sige, dalo tayo. Yay! Ma, Ano yun anak? masaya po ako kasi nag-i-study kayo. Ako din. Ngayon, ipapasa na natin ang alak. Pag-uwi ninyo sa mga bahay ninyo, pag-isipan kung ano ang nagawa ng sakripisyo ni Jesus para sa iyo. Tara anak. Zoe. Tignan mo yung nasa likod mo. Zoe! Lola? Lola!
Namimiss kita, Lola. Huwag kang mag-alala, magkasama na tayo. Ipinakita ni Jehovah ang pag-ibig niya sa maraming paraan. Pero nung ibigay niya si Jesus para sa atin, yun ang pinakadakilang pagpapakita ng pag-ibig. Hindi ba kahit yung mga video nila Caleb at Sophia, nakakantig pa rin sa puso natin? Hindi yan gawa ng AI o ng artificial intelligence. Para lang alam nyo. Pinaghirapan yan ng ating mahal na mga kapatid sa audio-video services. Libo-libong oras ang ginugol nila dyan. Kaya nagpapasalamat tayo sa kanila. At syempre, lalo na sa Diyos na Jehovah dahil sa napakagandang videong ito. Brother Steve, tingin ko para sa iyo din yung palakpak nila. Ang susunod na pahayag ay tungkol naman sa inaasam-asam nating pag-asa na mabuhay magpakailanman. Kaya lang si Brother Let ngayon, medyo masakit ang likod niya pero umuokay-okay naman. Kaya kailangang nakaupo siya habang nagpapahayag. Tatalakayan niya sa atin ang temang buhay na walang hanggan. Posible ba? Boring kaya? Brother Let, handa na kaming makinig. Maraming bahagi o aspekto ang mabuting balita na ipinapangaral natin. Gaya yon ng diamante na kumikinang sa iba't ibang anggulo. Ngayon, ano yung isang bahagi ng mabuting balita na gustong-gusto nating ipangaral? Nasa ilalim ng kaharian ng Diyos, yung mga tapat kay Jehovah, hindi natatanda at mamamatay. Dahil hindi naging tapat sina Adan at Eva, hindi sila nakakain sa puno ng buhay at namatay sila. Pero ang mga tapat ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya lang kung minsan kapag itinuturo natin sa mga tao yung buhay na walang hanggan, may ilang tanong silang naiisip. Yung una, sinasabi nila, posible ba talaga ang mabuhay magpakailanman? Para kasing ang hirap namang paniwalaan yan. At pangalawa, kung mabubuhay nga ako ng walang hanggan, hindi kaya pagtagal-tagal magiging boring na ang buhay? Sasagutin natin ang dalawang tanong na yan sa pahayag na ito. Doon tayo sa una, paano tayo nakakasigurado na magkakaroon talaga ang mga tao ng buhay na walang hanggan? Kasi unang-una sa lahat, ang Diyos na nangako ng bagay na ito ay di makapagsisinungaling. Sa Apokalipsis 21:4, sabi ni Jehovah, papahirin niya ang bawat luha sa mga mata nila at mawawala na ang kamatayan. Pagkatapos sabihin niyan, para bang pinirmahan niya ang pangakong yun. Sa sumunod na talata, sabi niya, isulat mo, dahil ang mga salitang ito ay tapat at totoo. Para bang sinasabi ni Jehovah, isulat mo ang mga pangako ko para makita ng lahat ng tao. At ako mismo, sinisigurado ko mangyayari ito. Pero baka may magtanong din, may mga ebidensya ba tayo na talagang dinisenyo ang mga tao na mabuhay magpakailanman? Oo, halimbawa yung unang aklat sa Biblia, ang Genesis. Doon may sinabi sa unang mga tao. Ano yun? Na kung kakain sila ng ipinagbabawal na bunga, tiyak na mamamatay sila. Anong ibig sabihin nun? Na kung naging tapat lang sila, di kumain, na natiling masunurin sa Diyos, hindi sila mamamatay. Buhay pa rin sila. Ilang taon na kaya si Adan kung buhay pa siya ngayon? Mahigit 6,000 years old. Si Eva mas bata lang ng konti. Anong itsura nila? Kasing ganda at kasing gwapo pa rin, gaya ng una silang lalangin ng Diyos. Kumusta naman ang kalusugan nila? Walang nagbago, kasing lakas at kasing sigla pa rin. Mula nung araw na lalangin sila. Kaya lang, gaya ng alam natin, nagkasala sila at namatay gaya ng sabi ni Jehovah. Ang gusto sana ni Jehovah sa kanila, mabuhay magpakailanman. Pero buti na lang,
mangyayari pa rin ang layunin ng Diyos sa mga tao gaya ng ipinapakita ng Biblia. Ano pa? Ano pang ebidensya na dinisenyo talaga tayo na mabuhay magpakailanman? Pag-isipan natin ngayon ang kamanghamanghang pagkakagawa sa utak ng tao. Sa pinakabagong pag-aaral ng mga scientist, nadiskubre nila na higit pa yung kakayahan ng utak ng tao kaysa sa natuklasan nila mga ilang taon pa lang nakalilipas. Ito yung sinabi ng isang pag-aaral. Ang utak o memorya ng isang karaniwang adultong tao ay sinasabing kayang makapaglaman ng 2.5 million gigabytes. Samantalang yung karaniwang mga smartphone ngayon, yung memory lang, mga 150 gigabytes. Isipin nyo, 2.5 million gigabytes yung utak? Tapos yung mga smartphone, 150 lang? Walang sinabi ang smartphone. Sinabi pa nga ng pag-aaral na yun na hindi mapupuno ang utak natin kasi pinapalitan ng mga bagong memorya ang nakaimbak na mga lumang memorya. Nangyayari yan kasi kapag may bago kang karanasan, bumubuo rin ang utak ng mga bagong koneksyon. Kaya maliwanag na nakadisenyo ang utak na maggamit ng walang hanggan. Hindi ito mapupuno. O wag mo nang sabihin pangalan mo, wag ka nang magsabi ng kahit ano, kasi puno na yung utak ko, di ko na matatandaan. Alam nating hindi yan mangyayari kasi hindi mapupuno ang utak. Ganyan ginawa ni Jehovah ang utak natin. Ngayon, kung gusto niyong magka-ideya kung gaano talaga kalaki ang kayang ilagay sa utak ng isang tao, isipin ang panahon noong bautismuhan si Jesus. Inilagay sa utak niya ang bilyon-bilyong taong memoryang nabuo niya noong nasa langit pa siya. Isipin niyo, kayang ilagay yan sa utak ng tao. Totoo, perpekto siya, pero utak pa rin yun ng tao. Kaya kahanga-hanga. Kasi kahit na napakaliit ng utak ng isang tao, nagkakasya rito ang napakaraming impormasyon. Talagang napakaganda ng disenyo ng utak. Kaya ito ang magandang tanong. Bakit pa tayo bibigyan ni Jehovah ng ganitong utak? Utak na hindi kailanman mapupuno? Kung mabubuhay lang naman tayo ng 70 o 80 taon, masasayang lang yun. Para kang gumawa ng smartphone na may memory na 2.5 million gigabytes kahit na alam mo na ilang daang gigabytes lang ang magagamit ng isang tao sa buong buhay niya. O kaya naman parang gumawa ka ng isang sasakyan na may napakalakas na makina. Kahit na alam mo na sa patag lang na daan gagamitin ng driver ang sasakyan. Sayang yung makina. Talagang ipinapakita ng pagkakagawa sa utak na ang tao ay dinisenyo na mabuhay magpakailanman. Tingnan pa natin yung isang ebidensya na talagang dinisenyo tayo na mabuhay magpakailanman. Buksan natin ang Biblia natin. Sa Ecclesiastes Kabanata 3. Sa talata 11, babasahin natin yung unang bahagi. Ginawa niya ni Jehovah na maganda ang lahat ng bagay sa tamang panahon nito. Inilagay pa nga niya, sa puso nila ang magpakailanman. Anong ibig sabihin yan? Inilagay ng Diyos na Jehovah sa puso ng mga tao ang pagnanais, matinding kagustuhan na mabuhay magpakailanman. Kitang-kita natin yan, halimbawa. Diba, kapag malapit nang mamatay ang isang tao, ginagawa niya ang lahat para pahabain ang buhay niya. Maghahanap siya ng magaling na doktor, gamot. Titiisin niya kahit masakit yung ginagawang treatment kasi gusto niyang mabuhay. O kaya naman, kapag tinanong mo ang isang tao kung kailan niya gustong mamatay, kadalasan na ilalayo niya ng ilalayo yung petsang pipiliin niya hanggat posible. Kasi gusto ng taong patuloy na mabuhay. Sa buong kasaysayan, naghahanap ang mga tao ng mga paraan para pahabain ang buhay nila, para mabuhay sila ng walang hanggan. Hanggang ngayon ginagawa nila yan. Kaya ulitin natin yung tanong natin kanina. Bakit bibigyan ni Jehovah ng ganyang kagustuhan ng mga tao kung mabubuhay lang pala sila ng 70 o 80 taon? Ang lupit naman nun. Kung iisipin, para kang nagtali ng isang aso sa kadena na may haba na 6 na metro. Pagkatapos naglagay ka ng masarap na steak na 6.25 metro ang layo
mula doon sa pinagtalian ng kadena. Nakikita ng aso yung stick, naamoy niya yon, pero hindi niya yon makain. Diba ang sama nun? Hindi ganyan si Jehovah. Alam nating hindi siya malupit na Diyos, kundi isang mapagmahal na Ama. Ang mga yan ay ilan lang sa mga ebidensya natin na ang mga tao ay talagang dinisenyo para mabuhay ng walang hanggan. Doon na tayo sa pangalawang tanong. Bakit may mga taong nag-iisip na magiging boring ang buhay na walang hanggan? Kasi iniisip nila sa buhay na walang hanggan, magiging perpekto ang lahat. Kaya darating ang panahon, ang lahat ng tao magiging carbon copy ng isa't isa. Ang boring na nun kung pare-pareho na lahat. Pero may mali sa pangangatwirang yan. Sinagot ng aklat natin na ganito na lamang ba ang buhay, ang mababaw na pangangatwirang yan. Sabi dito, kapag perpekto na ang lahat ng tao, hindi yan nangangahulugan na magkakasing galing na silang lahat sa paggawa ng lahat ng bagay at pare-pareho na rin sila ng interes. Ang ipinangako lang ng Biblia ay buhay na walang sakit at kamatayan. Sa ngayon, ang mga taong may malusog na pangangatawan ay may mga pagkakaiba. Kaya bakit iisipin ng isa na kapag perpekto na ang katawan at isip natin, magiging mga carbon copy na tayo ng isa't isa? Iba-iba pa rin ang magiging personalidad ng bawat tao. Magkakaiba sila ng gusto pagdating sa trabaho, pagtatayo, pag-aayos ng bahay, pagtatanim, pagkain, inumin, libangan, at iba pa. Isa pa, pag-isipan ito. Wala tayong maiisip o masasabing anumang boring tungkol kay Jehovah o sa mga nilalang niya. Ako wala akong naiisip na dalawang bagay na talagang magkapareho. Kahit pa nga yung sinasabi nilang identical twins na makikita sa larawan. Di ba magkaiba yung ngipin nila? Pansinin niyo yung pekas nila. Magkaiba din. Magkaiba sila ng fingerprint, magkaiba sila ng personalidad. Kaya hindi sila magkapareho. Ang totoo, walang dalawang aso, dalawang puno, dalawang tigre, o kahit anumang dalawang bagay na magkapareho. Halimbawa, yung mga zebra. Tingnan niyo yung mga zebra na to. Sa unang tingin, parang magkakapareho lang yung stripes nila. Pero ang totoo, walang dalawang zebra na magkapareho ang stripes. Sabi pa nga ng mga scientist, nakikilala ng mga batang zebra ang mga nanay nila kahit nasa malaking grupo pa sila dahil sa mga stripe nito. Kabisado ng batang zebra ang hitsura ng stripes ng nanay niya. Di ba ang galing ng nagagawa ng ebolusyon? Abay, ewan na lang sa inyo kung maniwala pa kayo dyan. Talagang kahanga-hanga ang mga ginawa ni Jehovah. Ito pa ang isa, ang mga snowflake. Sa trilyon-trilyong snowflake na bumabagsak kapag may snowstorm, walang dalawang snowflake na magkapareho. Ang galing, di ba? Kahit na lahat sila korteng hexagon, walang magkapareho sa kanila, gaya na makikita ninyo sa larawan. Talagang walang boring sa mga gawa ni Jehovah. Kaya sigurado tayo na yung mga tao hinding-hindi magiging carbon copy ng isa't isa kasi ganyan sila ginawa ng dakilang may lalang si Jehovah. Ngayon, ang isa pang dahilan kung bakit iniisip ng mga tao na magiging boring ang buhay na walang hanggan ay dahil iniisip nila na darating ang panahon na natutuhan mo na at nagawa na ang lahat. Kaya magiging boring na ang buhay. Kasi paulit-ulit na lang ang ginagawa mo. Pero may mali pa rin sa pangatwirang yan. Una sa lahat, kapag inuulit mo ang isang bagay na talagang na-enjoy mong gawin, hindi ka naman naboboring, di ba? Halimbawa, yung pagkain. Karamihan kumakain ng mahigit 1,000 beses kada taon. Masasabi bang yung 40 years old na nakakain ng mahigit 40,000 na beses ay hindi na nag-e-enjoy kumain kumpara sa 20 years old na nakakain pa lang ng 20,000 na beses? Hindi. Alam nating hindi nangyayari yan. Halimbawa, yung mansanas. Ilang klase na ng mansanas yung natikman ninyo sa buong buhay nyo? Baka marami na rin. Siguro yung Fuji, Gala, Rome, Macintosh, Red and Golden Delicious, Granny Smith, Jonathan, Winesap,
O baka may iba pa kayong natikman? Ayon sa pag-aaral, may mahigit 7,500 na klase ng mansanas na makikita sa buong mundo. Kung titikim ka ng isang klase kada araw, aabutin ka ng mahigit 20 years. Pinag-uusapan pa lang natin yung mga mansanas sa panahon natin ngayon. Hindi pa kasama doon yung posibleng bagong klase sa bagong sanlibutan. Pagkatapos ng mahigit 20 years, ang gagawin mo, babalikan mo yung pinakaunang mansanas na tinikman mo. Di ba parang bagong lasa na naman yun? Kaya hindi talaga magiging boring ang mga nilalang ni Jehovah. Tingnan niyo rin yung isa pang halimbawa na ito. Kung nagbakasyon ka sa isang napakagandang lugar at nagustuhan mo yun, pagkatapos na pagpasyahan mong bumalik sa lugar na yon at nagbakasyon ka uli doon, naboboring ka ba? Hindi. Kaya hindi boring na ulit-ulitin ang isang bagay na nai-enjoy mo. At ito rin ang magandang tandaan. Hindi natin matututuhan ang lahat at hindi natin magagawa ang lahat. Imposible nating magawa yan. Balikan natin yung Ecclesiastes Kabanata 3. Babasahin natin ngayon yung buong teksto. Tingnan natin yung talata 11. Ginawa niya ni Jehovah na maganda ang lahat ng bagay sa tamang panahon nito. Nilagay pa nga niya sa puso nila ang magpakailanman. Pero, tingnan niyo to. Ang sabi, hinding-hindi. Hinding-hindi mauunawaan ng sangkatauhan ang lahat ng gawa ng tunay na Diyos mula pa simula hanggang wakas. Kaya hinding-hindi natin matututuhan at magagawa ang lahat. Kung tatanungin kayo, gaano ninyo katagal matututuhang gamitin ang lahat ng instrumento sa musika sa ngayon? Yung magiging mahusay talaga kayo. Yung iba ginamit ang buong buhay nila para pag-aralan yung isang instrumento. At iniisip pa nga nila na kulang ang buhay nila para ma-master nila iyon. Idagdag pa natin yung mga bagong instrumento na may imbento sa paraiso. Ngayon mga kapatid, imagine naman ito. 100 years kayong magbabalbas. 100 years naman na bigote lang. Tapos 100 years na goatee. At 100 years na nakashave. Pagkatapos ulitin nyo uli at iiba-ibahin nyo naman yung style. Isipin din na nagtayo ka ng napakagandang bahay sa mga bundok at tumira kayo doon ng pamilya nyo ng 100 years. Pagkatapos naisip mong ipagpalit yun sa bahay na itinayo ng isang pamilya malapit sa dalampasigan. At tumira ka doon ng 100 years uli. Pagkatapos tinuloy-tuloy mo yung pakikipagpalit sa iba't ibang panig ng mundo hanggang sa makabalik ka na ulit doon sa pinakauna mong bahay. Pero ngayon, mas pinaganda na yon. Iniba yung design at tumira ka uli doon ng 100 years tapos inulit mo ulit yung prosesong yun. Ito pa pag-isipan din to. Gaano kaya katagal kung pag-aaralan ninyo ang milyon-milyong uri ng isda, amphibian, mamal, ibon, mga insekto? May nabasa ako, 22 years niyang pinag-aralan yung mga pulgas. Isipin niyo 22 years, isang insekto lang? Kaya masasabing, eksperto siya sa mga pulgas. Siguro wala siyang masyadong alam sa ibang bagay. Pero marami siyang alam sa pulgas. 22 years ba naman? Isipin din ito. Makikilala mo ang lahat at magiging kaibigan mo ang bilyon-bilyong tao na nakatira sa buong lupa. Makakasama mo sila, makakakwentuhan, matututo ka sa kanila, sa mga talent nila at mga karanasan hanggang sa maging close kayo. Halimbawa, gusto niyo bang makakwentuhan yung asawa ni Noe? Ako gusto kong itanong sa kanya, ano nga ba pangalan mo? Kasi ang tawag lang natin sa kanya, asawa ni Noe. Paano niyo prinotektahan ni Noe yung mga anak ninyo noon? Kasi di ba sobrang sasama ng mga tao sa palibot ninyo noon? Kumusta yung buhay niyo bago dumating yung baha? Anong pakiramdam paglabas niyo ng arka? Ang dami talagang pwedeng pagkwentuhan. Asawa pa lang yun ni Noe. Idagdag niyo pa to. Pag-aaralan ninyo ang bawat isang bituin na nasa Milky Way Galaxy at gaano yung karami? Mahigit 200 billion. At pag natapos nyo na yon, lipat naman kayo sa ibang galaxy. At ayon sa pagtaya, mas maraming galaxy kaysa sa bilang ng mga bituin sa Milky Way Galaxy. Sumakit ba ang ulo nyo doon? Yan pa lang malaking panahon na. Isipin pa yung matututuhan natin tungkol sa Diyos natin, si Jehovah. Walang hanggan ang buhay doon. Kaya parami ng parami yung matututuhan tungkol kay Jehovah. Pero di talaga natin malalaman ang lahat.
At marami pang pwedeng maging halimbawa. Magamit sana natin yung mga halimbawang ito kapag may nakausap tayo na nagsasabi ng ganyang pangangatwiran. Posible ba talagang mabuhay ng walang hanggan? Hindi lang yun posible. Garantisado yun. At siguradong hinding-hindi magiging boring ang buhay sa paraiso. Kaya sa pahayag na ito, sana mas napahalagahan natin ang regalong ito ni Jehovah. Iniimbitahan niya ang mga tao na magsikap at manghawakang mahigpit. Oo mga kapatid, huwag kayong bibitaw. Manghawakan kayong mahigpit sa tunay na buhay. Sa tuwing matatapos ang pahayag nyo, Brother Steve, lagi kaming napapaisip at ang gaganda ng mga ilustrasyong ginamit nyo. Maraming salamat po. Sa taunang meeting natin noong nakaraan, tumanggap tayo ng bagong brochure. Mahalin ng mga tao, gumawa ng mga alagad, at ginagamit na natin ang bagong paraan ng pangangaral. Nai-enjoy nyo ba ito? Sa susunod na video, mapapanood natin ang ilang karanasan tungkol sa bagong paraan natin ng pangangaral. Panoorin natin. Nag-e-enjoy ba akong magsaulo ng presentasyon? Ang totoo, hindi. Nakasanayan ko na kasing magsaulo ng presentasyon. Bata pa lang kami, ganun na eh. Pag saulado mo yung presentasyon mo, di mo alam kung magiging interesado ba yung kausap mo. Minsan sumasagot sila, minsan hindi, kasi hindi naman sila interesado sa paksa eh. Kapag hindi ko na alam ang gagawin ko o ang sasabihin ko, tinatapos ko na lang yung usapan. Naku, mukhang busy po kayo. Ayoko pong masyado kayong maabala. O kaya, salamat po sa time nyo sa susunod na lang. Talagang binasa ko at pinag-aralan ng brochure. Sabi ko sa sarili ko, sisiw lang to? Hindi pala. Nung una kong mabasa yung brochure, ninervyos ako kasi sanay na ako sa dating paraan natin ng pangangaral. Nasa airport ako noon. At yung lalaking nasa likod ko, panay ang reklamo kasi ang init-init sa Florida. At kaya lang naman daw siya nandun kasi may patay sila. Sabi ko, excuse me, narinig ko na kaya ka lang nandito kasi may patay kayo? Sinong namatay? Sabi niya, yung biyenan ko. Naalala ko, may magazine nga pala ako tungkol sa mga namatayan. Tapos, ibinigay ko sa kanyang magazine. At yun, tapos na rin ang usapan. Sa loob-loob ko, wala lang. At yun, wala na siyang sinabi. Ayaw nang makipag-usap. Nagustuhan ko yung bago nating paraan kasi nakikita ng mga tao na yung mga lingkod ni Jehovah mapagmahal at mapagmalasakit, hindi lang basta mangangaral. Dahil wala naman tayong espesipikong paksa o publikasyon na kailangang iwan sa mga tao, mas relax tayo at madalas nagiging natural ang pag-uusap tungkol sa Biblia. At hindi naman natural kung basta ka na lang magbabasa ng teksto. Okay lang kung ang mapag-usapan nyo tungkol sa trabaho o sa kanilang pamilya. Kasi nagkaroon ka naman ng kaibigan. Magbabayad na ako noon. Pero itong babaeng nasa tabi ko, yung kuko niya, sobrang makulay. Mahaba, makulay, may mga design. At gusto niya talagang mapansin ko yun. Oo, totoo yun. Dinidisplay niya talaga yung kuko niya. Kaya sabi ko, uy, ang ganda naman ng kuko mo. Sabi naman niya, aba, may ibig sabihin yan. Sabi ko naman, talaga ba? Oo. Gusto ko kasing suportahan yung Domestic Violence Awareness Month. Sabi ko, concern ka pala sa mga tao. May pakita namin ipinakita namin yung website. At yung tampok na artikulo nun tungkol sa pang-aabuso sa loob ng tahanan. Nakita niya yung ilang prinsipyo sa Biblia at nagustuhan niya yun. Ang ganda nung pag-uusap namin. Magkasama kaming naglilingkod noon ng misis ko at pabalik na kami sa sasakyan namin. May nakita kaming isang lalaki sa tapat ng kalsada na nagawa na namin. Binati namin siya at kinumusta. Nung sumagot siya, tinanong namin siya tungkol sa trabaho niya. At sa simpleng tanong na yon, nakuha namin yung loob niya. Kaya nakinig siya sa sinasabi namin tungkol sa Biblia. Nung ipakita namin yung brochure na Masayang Buhay Magpakailanman, nagulat kami kasi bigla siyang nagsabing gusto niyang magpa-study. Dumadala na siya ngayon at maganda siyang kausap. Pagpasok ko sa isang tindahan, sinubukan kong kausapin ng may-ari. Sabi ko sa kanya, gaano mo nakatagal pinapatakbo ang negosyong to? Tapos, marami pa kaming napag-usapan. Nagulat ako kasi bigla niyang binanggit na marami siyang tanong tungkol sa buhay.
Doon ko siya inalok ng Bible study. At natuwa ako kasi masayang-masaya niyang tinanggap yun. At mula noon, linggo-linggo na kaming nag-i-study. At pagkaraan ng mga 5 buwan, ang ganda pa rin ng mga pag-uusap namin tungkol sa Biblia. Habang naglalakad-lakad ako sa isang park, nakita ko ang isang pamilya. Nakipag-usap ako sa kanila. May mga tanong ako sa kanila. At habang nakikinig ako sa mga sagot nila, napansin kong nag-aalala sila sa kinabukasan ng anak nila. Inalok ko sila ng Bible study. Nag-i-study na yung asawang babae linggo-linggo. Dumalo siya sa konbensyon sa unang pagkakataon at dumadalo na rin siya sa pulong. Kapag nagpapakita tayo sa kanila ng pagmamahal, baka madama nilang kailangan din nila ang pagmamahal mula sa ating may lalang. Talagang nakatulong to sa akin na makita na pwede rin silang maging lingkod ng Diyos na Jehovah bilang mga kapatid natin sa pananampalataya. Ayokong ako pang maging problema. Gusto kong makinig. Gusto kong maging matyaga. Gusto kong maging mapagpakumbaba at makakita ng tamang pagkakataon. Pero yun pa rin ang goal ko. Ang ipakilala si Jehovah. Pero hindi ko yun dapat madaliin. Patuloy sana nating may pakita na mahal natin ang mga tao at patuloy din tayong gumawa ng mga alagad. Sa mga unang buwan ng taong ito, inilabas ang soundtrack sa drama noong nakarang taon, Ipagkatiwala Mo kay Jehovah ang Landasin Mo. Na-inspire ba kayo at napatibay ng soundtrack na ito? Gusto naming ipaalam sa inyo na inaprobahan ng lupong tagapamahala ang paggawa ng mga soundtrack para sa Ang Mabuting Balita ayon kay Jesus. Gusto niyo bang makarinig ng sample? Yun ang gusto kong itanong. Pakinggan natin ang ilang bahagi ng soundtrack na ito.
Ang soundtrack para sa Ang Mabuting Balita Ayon kay Jesus ay napakahalaga sa lupong tagapamahala, kaya gusto naming mapakinggan nyo rin to. Ilalabas ang unang soundtrack ng Ang Mabuting Balita Ayon kay Jesus sa dulo ng spring o sa simula ng summer 2025. Dumating na tayo sa huling bahagi ng ating programa. At tsak na magugustuhan nyo ito. Yan lang ang masasabi ko. Ihaharap ngayon ni Brother David Splain ang temang Ibigay kay Jehovah ang kaluwalhatian. Sigurado, napapansin niyo rin, napakaraming tao sa ngayon ang nakapokus sa sarili. Mahal na mahal nila ang sarili nila. Inuubos nila ang oras nila sa internet, sa pagpo-post sa social media ng kung ano-ano tungkol sa kanila. Halimbawa, yung mga nagawa nilang maganda. Malayong malayo sa kanila ang mga saksi ni Jehovah. Kasi tayong mga lingkod ng Diyos, mas gusto nating mapunta sa Diyos ang kaluwalhatian. Ganyan-ganyan yung mababasa natin dito sa Awit 96, talata 8. Ito lang yung tekstong babasahin natin sa buong pahayag na to. Sa tekstong ito na titignan natin ngayon, magpupokus tayo sa 3 salita. Kaya pakisuyo, sabayan niyo ako sa pagbasa. Hihintayin ko kayo. Ako kasi minsan matagal ako maghanap ng teksto. Baka pareho tayo. Awit 96, talata 8. Itong unang bahagi lang yung babasahin natin. Dito tayo magpo-focus. Sabi, ibigay ninyo kay Jehovah ang kaluwalhatiang nararapat sa pangalan niya. Ibigay kay Jehovah ang kaluwalhatiang nararapat sa pangalan niya. Nang unang bigkasin ng mga pananalitang ito, anong nangyayari nun? Anong meron? Anong okasyon? Nang unang bigkasin ang mga pananalitang ito, meron silang pagdiriwang. Isang masaya at espesyal na okasyong para kay Jehovah. Ang totoo, itong binasa natin kanta to. Si Haring David ang sumulat nito. Para saan? Para sa pagbabalik ng kaban ng tipan sa lungsod ng Jerusalem. Kaya nabigkasin pala ito ni David, nagdiriwang siya, masaya siya, at paglipas ng panahon itong kanta, kinakanta na rin ng lahat ng iba pang Israelita. Kasama na to sa mga kantang ginagamit nila para purihin si Jehovah. Ngayon magpo-focus tayo sa 3 salita dito sa binasa nating teksto. Kaluwalhatian, nararapat, at pangalan. Ibigay kay Jehovah ang kaluwalhatian na nararapat sa pangalan niya. Kapag narinig ninyo ang salitang kaluwalhatian, anong naiisip nyo? Ako, naiisip ko, yung isang napakatinding liwanag. Yun bang sobrang liwanag kaya kailangan mong takpan yung mata mo? Baka naisip nyo rin yung sinabi ni Apostol Juan. Isinulat niya sa isang liham niya na ang Diyos ay liwanag. Kaya baka maitanong ninyo, magagawa ba talaga ng isang di perpektong taong gaya ko na makapagbigay ng kaluwalhatian kay Jehovah? Oo naman. Ang kailangan lang natin, alamin kung ano ba talagang ibig sabihin ng salitang kaluwalhatian sa kasulatan. Sa Biblia, ang kaluwalhatian ay tumutukoy sa anumang bagay na nagiging dahilan para maging kahanga-hanga ang isang individual o isang bagay. Uulitin ko, sa Biblia, ang kaluwalhatian ay tumutukoy sa anumang bagay na nagiging dahilan para maging kahanga-hanga ang isang individual o isang bagay. Ngayong alam na natin yung kahulugan ng kaluwalhatian, naging maliwanag sa atin na maluluwalhati natin ang Diyos sa pangangaral. Kasi sinasabi natin doon kung kaano kadakila at kahanga-hanga ang Diyos natin si Jehovah. Napakarami nating dahilan para ipagmalaki ang Diyos natin. Napakamawain niya at mapagmalasakit. Naunawaan niya rin tayo kapag nasasaktan tayo. Nasasaktan din siya. Mapagpakumbaba rin siya. Binibigyan niya ng atensyon ng mga byuda, mga ulila, at ang iba pa na karaniwan ng napapabayaan sa lipunan. Naluluwalhati rin natin si Jehovah pag binibigay natin sa Kanya ang papuri sa mga nagagawa natin, gaya ni David. Diba sabi ni David,
Sa tulong ng kapangyarihan ng Diyos, makakaakyat ako sa pader. Pero, pwede rin natin siyang maluwalhati kahit wala tayong sinasabi. Halimbawa, yung langit. Anong sinasabi ng Biblia tungkol sa langit? Walang pangungusap. Walang mga salita. Hindi maririnig ang tinig nila. Pero anong sabi ng salmista tungkol sa langit? Ang langit ay naghahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. Hindi ba humahanga talaga tayo sa mga nilalang ng Diyos na Jehovah? Doon na tayo sa pangalawang salita. Ibigay ang kaluwalhatian na nararapat. Nararapat sa pangalan niya. Hindi natin ipagkakait sa Diyos ang nararapat niyang tanggapin. At talagang karapat-dapat si Jehovah na tumanggap ng kaluwalhatian mula sa mga tao. Naalala natin yung sinabi ng 24 na matatandang lalaki. Nandun yun sa Apokalipsis Kabanata 4, Talata 11. Sabi nila, ikaw ang karapat-dapat sa kaluwalhatian, O Jehovah, na Diyos namin. Ibigay kay Jehovah ang kaluwalhatiang nararapat sa pangalan niya. Doon na tayo sa pangalan ng Diyos. Di ba ang saya natin nung una nating nalaman na may pangalan ng Diyos? Yung ilan sa atin yan ang dahilan kaya nagpa-Bible study at nagpabautismo. Kaya kung ganyan ang epekto sa iyo nang malaman mo ang pangalan ng Diyos, posible kaya na ganyan din ang maging epekto nito sa mga tao sa teritoryo ninyo? Nasubukan mo na bang itanong sa mga nakakausap mo? Gusto mo bang makita ang pangalan ng Diyos sa Biblia? O alam mo bang may pangalan ng Diyos sa Biblia? Subukan niyo yun. Pwedeng maging simula yan ng isang magandang pag-uusap. May isang misyonero na naglilingkod sa isang bansang maraming Katoliko at Muslim. Naniniwala sila sa Diyos pero wala silang masyadong alam sa Kanya. Gusto ko yung sinasabi niya sa kanila. Sabi niya, kung gusto mong makipagkaibigan sa isang tao, ang una mong gagawin, magpakilala. Sasabihin mo yung pangalan mo, sasabihin niya yung pangalan niya, tsaka kayo magiging magkaibigan. Di ba gusto natin maging kaibigan ng Diyos? Kaya, ang una nating gagawin, alamin ang pangalan niya. Tapos, tsaka niya babasahin yung pangalan ng Diyos sa Biblia. Naluluwalhati natin si Jehovah kapag ipinagtatanggol natin yung pangalan niya. Ano nga ulit ibig sabihin ng pangalan niya? Sabi ng maraming scholar, pinangyayari niyang maging gayon. At alam natin kaya tayong pangyarihin ni Jehovah na maging anuman ayon sa kalooban niya. Kaya, mga kapatid, pag-isipan ninyo yung pinag-usapan natin kanina sa programang ito. Kung gusto niya tayong maging misyonero, o gusto niya tayong maglingkod sa construction, o kaya naman gusto niya tayong maging special pioneer o maglingkod sa Bethel, kaya niya tayong bigyan ng lakas at kakayahan para magawa yan. Ang kailangan lang nating gawin, magtiwala sa Kanya. Ngayon, gaya ng langit, pwede rin nating luwalhatiin ng Diyos nang walang salita. Paano? Sa mabuting paggawi. Halimbawa, may mga taong matagal na umusig sa asawa at anak nila noon, pero naging saksi dahil sa mabuting paggawi ng pamilya nila. Yung iba naman, naging saksi nung makita nila kung paano natin tinutulungan ang isa't isa, pati na ang iba kapag may likas na sakuna. Naaalala natin dito yung sinabi ni Jesus sa Sermon sa Bundok. Kapag nakikita nila ang mabubuting ginagawa natin, pinupuri nila ang Ama nating si Jehovah na nasa langit. Naluluwalhati rin si Jehovah kapag nagpapahubog ang mga lingkod niya sa banal na spiritu. Kapag nagiging mas mapagpakumbaba sila, mapagmahal, at mapagkakatiwalaan. Kung isa kang elder, nakikita ba ng ibang elder na nagiging mas makatwiran ka, mas mapagpakumbaba, mas maingat ng magsalita? Kapag nakikita ng mga kapatid ang pagsulong natin, ang Diyos na Jehovah ang naiisip nila. Dahil alam nilang si Jehovah ang tumulong sa atin, pinupuri nila siya. Kaya sa 2025, pag-isipan nating mabuti kung paano tayo makakapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Makakatulong sa atin ang mga pananalita sa Awit 96:8 para magawa yan. Yan ang magiging taunang teksto natin para sa 2025. Ano ulit yun? Awit 96:8. Ibigay ninyo kay Jehovah
ang kaluwalhatiang nararapat sa pangalan niya. May gusto akong basahing tula. Ang pamagat, ibigay kay Jehovah ang kaluwalhatian. Bihira tayong gumawa ng tula, hindi natin to masyadong ginagawa kasi mahirap isalin. Pero itong tulang to, espesyal, kaya babasahin ko sa inyo. Ang pamagat, ibigay kay Jehovah ang kaluwalhatian. Diyos na Jehovah, ikaw lang ang kataas-taasan. Ang iyong pag-ibig sa akin ay di ko mapapantayan. Sa langit ay nakikita ang kadakilaan mo. Sa harap mo, O Jehovah, ako'y hindi makakatayo. Galing sa iyo, O Jehovah, ang buhay ko't hininga. Ihahayag ng buong puso, kabutihan mo at gawa. Karangalan ko, Jehovah, na maglingkod sa iyo. Habang ako ay may buhay, magpapagabay sa iyo. Sa lahat ng nilikha mo, napapahanga ako. Nag-uumapaw ang puso sa pasasalamat sa iyo. Karilagan, karunungan, ang aking namamasdan. Sana ika'y luwalhatiin, ngayon at magpakailanman. Ang tulang ito ay ginawa para sa isang masaya at espesyal na okasyon. Para ito sa pagpuri kay Jehovah. Bahagi ito ng isang kanta. Isang original song na ginawa para sa espesyal na okasyong ito, ang taunang meeting. At ito pa. Alam niyo ba? Sama-sama nating kakantahin yan sa pagtatapos ng meeting na ito. Sabi ko sa lupong tagapamahala, sigurado ba kayo dyan? Sabi nila, oo naman. Ang laki ng tiwala nila sa talent nyo. Alam nilang kayang-kaya ninyo ito. Ngayon, gusto ko ring sabihin sa inyo na nagdesisyon ang lupong tagapamahala na mula ngayon kada taunang meeting, magkakaroon ng bagong original song na batay sa taunang teksto. Ang totoo yung mga kapatid sa music services, ginagawa na nila ngayon yung para sa 2026. Sa nakalipas na 2 buwan, doble kayo ng mga music team at translation department sa buong mundo sa pagsasalin ng kantang ito, pagre-record at pag-e-edit. At dahil sa kasipagan nila, kapag inirelease ang pahayag na ito, sa Oktubre 14, ang kantang ito ay maire-release kasabay ng English sa mahigit 400 wika. Kaya, yung kanta kanina, pakinggan natin ulit. Pero ngayon, may kasama ng musika. At tandaan nyo, kakantahin natin ito mamaya pagkatapos ng meeting. Hindi pwedeng igagalaw nyo lang yung bibig nyo tapos walang lumalabas na tunog. Kaya nga kanta ang tawag dapat may tunog. Kaya pakinggan nating mabuti. Ito na, ibigay kay Jehovah ang kaluwalhatian.
Diyos na Jehova, ikaw lang ang kataas-taasan. Ang iyong pag-ibig sa akin ay di ko mapapantayan. Sa langit ay nakikita ang kadakilaan mo. Sa harap mo, O Jehova, ako'y di makakatayo. O aking Diyos, dinggin ang awit ko na pumupuri sa'yo. Ikaw ang Diyos, ika'y walang hanggan, ikaw ang nararapat, naluwalhatiin ko. Galing sa'yo, O Jehova, ang buhay ko't hininga. Ihahayag ng buong puso kabutihan mo at gawa. Karangalan ko, Jehova, na maglingkod sa iyo. Habang ako ay may buhay, magpapagabay sa iyo. O aking Diyos, dinggin ang awit ko na pumupuri sa'yo. Ikaw ang Diyos, ika'y walang hanggan, ikaw ang nararapat, naluwalhatiin ko. Sa lahat ng nilikha mo, napapahanga ako. Nag-uumapaw ang puso sa pasasalamat sa'yo. Karilagan, karunungan ang aking namamasdan. Sana ika'y luwalhatiin ngayon at magpakailanman. O aking Diyos, dinggin ang awit ko na pumupuri sa'yo. Ikaw ang Diyos, ika'y walang hanggan, ikaw ang nararapat, naluwalhatiin ko. Nakakatuwa talaga kayo. Lagi kayong pumapalakpak. Kaya lang para mag-overtime tayo, kakapalakpak nyo.
Yung mga nanonood ng programa na nasa kwarto, kapag kakanta na, dapat kumanta rin kayo. Tandaan ninyo, nakatingin ng Panginoon. Kaya sabayan nyo kami kahit nasa kwarto kayo, kahit di tayo magkakasama dito. Kasi papuri natin to kay Jehovah. Isa ito sa paraan para makapagbigay tayo ng kaluwalhatian sa Kanya. Kaya, sa 2025, pag-isipan nating mabuti kung paano tayo makakapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos dahil karapat-dapat siya doon. Napatibay sana ng programang ito ang pananampalataya natin at makatulong sana ito sa bawat isa sa atin na manatiling tapat sa paglilingkod kay Jehovah at na maraming ginagawa para sa Panginoon. Mahal na mahal kayo ng lupong tagapamahala at interesado kami sa inyong walang hanggang kapakanan bilang mahalagang tupa ni Jehovah. Masayang-masaya kaming may papanood sa inyo ang napakagandang programang ito. Para sa ating video postcard ngayong buwan, puntahan natin ang Armenia. Makikita ang Armenia sa silangan ng Turkey at sa timog ng kabundukan ng Caucasus. Ang kapital nito ay ang Yerevan at makikita doon ang napakagandang bundok Ararat. Maraming naniniwalang sa bundok na ito sumadsad ang Arca ni Noe. Mas mabundok pa nga ang Armenia kaysa sa Switzerland at meron itong mga lambak na may malalim na ilog, mga kagubatan at mga bulkan na hindi na aktibo. Mahigit 3,000 uri ng halaman ang tumutubo sa maliit na bansang ito. Meron ding iba't ibang pananim sa mga bukid, gaya ng pomegranate, cherry, peach, at 50 iba't ibang uri ng apricot na tinatawag kong minsan na Armenian apple. Aktibo na sa gawain ang mga saksi ni Jehovah sa Armenia mula pa noong 1975, noong bahagi pa ng Soviet Union ang bansang ito. Sa loob ng maraming taon, sa mga bahay lang ginaganap ang mga pulong ng kongregasyon at imposible silang makapagdaos ng mga asambleya at konbensyon. Pero mula noong 1989, naaanyayahan na ang Armenia sa mga internasyonal na konbensyon sa ibang mga bansa, gaya ng konbensyong ito na ginanap sa Kiev, Ukraine, noong 1993. Noong taong ding yun, sinimulang ibilanggo ng mga otoridad ang mga kapatid dahil sa pagiging neutral nila. At nung sumunod na 20 taon, mahigit 500 kapatid ang nasentensyahang mabilanggo ng hanggang 3 taon. Pero noong 2011, sinuportahan ng European Court of Human Rights ang karapatan ng isang tao na tumangging magsundalo dahil sa kanyang konsensya. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na kinilala ng korte na ang mga tumatangging magsundalo dahil sa relihiyosong paniniwala ay dapat protektahan ayon sa karapatan sa kalayaan sa pag-iisip, konsensya, at relihiyon. Noong Nobyembre 2013, pinalaya ang lahat ng kapatid na nakabilanggo. Sa ngayon, mahigit 11,000 na mamamahayag at 2,480 na pioneer ang naglilingkod sa Armenia. Nangangaral sila sa 7 wika, kasama na ang Persian, Kurdish Kurmanji, Hindi, at Russian Sign Language. Noong Disyembre 7, 1988, winasak ng isang lindol ang hilagang bahagi ng Armenia. Mga 25,000 ang namatay at kalahating milyon ang nawalan ng bahay. Winasak ng lindol ang bayan ng Spita. Halos nakarecover naman na ang bayan, kaya lang bakas pa rin ang resulta ng lindol. Pero kahit ganun kahirap ang kalagayan, patuloy pa rin ang mga kapatid sa pangangaral ng mabuting balita. Ipinapaabot ng 44 na mamamahayag at ng 18 na regular pioneer ng Spita Congregation ang kanilang mainit na pag-ibig at pagbati. Mula sa World Headquarters ng mga saksi ni Jehovah, ito ang JW Broadcasting.